Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Sa video ito guys, ay papakita ko sa inyo ang isang service crew sa kilalang fast food dito sa Pilipinas, dito sa Jollibee. Ayan, yung mga plato na sumabit sa pader at wala man lang tumulong sa ating kapwa service crew, no? Sumagi siya sa pader at yung mga baso, ang haba-haba. Tapos yung mga plato na mela is nakasanda lang sa pader, no? So kawawa naman yung ating service crew, no? Pero kung gumamit sana siya ng basing tray, hindi sana mangyayari yan. Ang standard kasi dapat gumamit ng basing tray, hindi lang serving tray. Tapos yung mga baso sobrang overloaded. So kawawa naman yung isa nating bayani na isang service crew, no? Sana mayroon man lamang tumulong sa kanya para maalalayan at para makuha yung mga plato, kasi pag bumagsak sa floor sigurado basag. Nakita nyo naman mga kabuyog, yung isa nating service crew na galing sa dining area at nagbabas out siya ng mga mela, baso, pero hindi siya gumamit ng basing tray. Kaya yun yung naging problema doon, no? Yun yung nakikita ko problema doon sa pagiging dining. Yung iba gumagamit ng substandard, hindi sila gumagamit ng standard procedure para magbasing ng mga plato, baso, or ano pang dapat linisin sa dining area, no? Kaya ganun yung nangyari. Sumabit siya sa pader, then mahulog yung mela, mga kutsara, at syempre mababasag yung mga plato kapag nahulog sa sahig. So dapat tayo mga dining, maging responsible tayo. Gumamit tayo ng standard procedure. Gamitin natin yung basing tray sa pagliligpit ng mga plato at baso bilang isang dining. Para sa iyo yan. Ayan. So ngayon, meron sa ating nagtanong na si Jessica Pitaliana. Ayan. Ang sabi niya dito, Sir, nagpunta po ako kahapon sa agency kay mag-apply ako. Tapos sabi niya na mag-scan ako sa QR code tapos sa online ko mag-apply. Tanong ko lang po, kung ilang araw or days magtawag para ma-interview ka sa Jollibee. So yun, nagtatanong si Jessica, no, kung ilang araw ba tatawagan or ite-text ng Jollibee or agency, no? So based po sa aking experience, kapag po ikaw ay nag-apply direct or online, maybe 1 week or 2 weeks po bago kanila i-text para sa iyong interview. Para po sa akin, mas maganda po kung kayo po ay direct mag-apply, hindi sa online, no? Kung mag-direct ka magpapasa ng resume para mag-apply at sigurado pong ikaw ay titext nila or tatawagan, magantay ka lang po ng 1 linggo or 2 linggo para po sa interview. Ayan, yan po yung paghandaan mo. Dapat po, pagpupunta po kayo sa interview, dapat po naka-formal attire po kayo, bagong gupit, bagong ahit, para hindi po kayo magmukhang kanto-kanto lang, no? Kumbaga talagang ang dating nyo professional para mabilis din po kayong ma-hire. Ayan. So yun po yung tip ko sa mga nag-a-apply as a service crew sa Jollibee. So ito po naman, meron pong nagtanong kay Mayor Du Saniboy. Sabi niya, boss, tanong ko lang po kung kailan sahod sa Jollibee kasi pag sa mall tuwing quincenas 1 to 15 days sa sahod na kami. First time ko mag-apply sa Jollibee. So based na lang po ito sa aking experience, ang sahod po namin sa service crew sa Jollibee is every 15 days. Ayan, every cut-off 15 days. Ayan. Minsan po 1 to 15, yung iba namang company nagpapasahod ng 5.25. Ayan. Basta every 15 days po sa sahod po kayo dito sa Jollibee. At depende po yan sa inyong araw na pinasok at sa inyong oras na pinasok. Minsan po kasi ang sahod ko dati nung nasa Jollibee pa ako is 4-5, minsan 5,000, minsan 6,000. Hindi po pare-parehas kasi minsan po binabawasan kami ng oras kasi tulad po ng 6 hours duty, yung iba 7 hours duty, yung iba naman ay may OT. Kaya po sila ay malalaki yung sahod. Kumbaga malagpas sila ng 8 oras. Pero yung akin po kasing na-experience is mababa lang po magbigay ng oras yung aming management kasi nga po nagtitipid sa tao. Kaya kung ikaw po ay medyo malaki yung sahod or maganda yung Jollibee or maganda yung branch na inyong napasukan, tapos sumasahod ka lang 7,000 plus every cut-off, is maganda po yan. Kumbaga hindi kayo tinitipid sa
sa oras. Everyday meron kayong 8 oras na pinapasok at yung iba pa ay merong OT. Ayan po yung maganda sa ibang branch, yung hindi nagtitipid sa oras. Talagang sumasahod sila ng maayos, no? Ayan, meron pa dito nagtanong kay Kevin Pulong. Ayan, sabi niya, any tips sa soda station? Ayan. Ayan, sa soda station naman po, meron po tayo mga video dyan nagawa na ngayon lang po, latest po natin ginawa, no? Alam niyo po sa soda station, kung kayo po ma-assign dyan, is yan po yung para sa akin ay napakadali lang. Kasi po, ikaw lang yung gagawa ng pineapple juice, tapos Nesty. Ayan, yun lang po yung gagawin mo, napakasimple. Tapos, ikaw po yung naka-assign sa soda, like Sprite, Coke, ayan, Royal, ayan. Diyan ka lang po naka-assign, ikaw po yung nagdi-dispense doon ng mga order ni customer. Tapos ikaw lang din po syempre yung gagawa ng backup. Napakasimple lang po nun. Yun po yung pinaka-easy na station para sa akin. Gagawa ka ng iced tea sa 8 liters. Every 8 liters lang yun, lagyan mo ng 1 kilong asukal. Tapos, syempre imimix mo sa water. Tapos kaunting yelo. So, madali lang po yan. Mayroon po tayong mga crew trainer dyan na ina-assign para magturo po sa inyo. Magpaturo lang po kayo. Tapos habang kayo tinuturuan, take note nyo, sulat nyo sa papel. Yan po yung tips ko para sa inyo. Para mabilis po kayong matuto. Para hindi nyo po makalimutan. So, actually, madali lang po mag-apply sa fast food. Minsan lang po talaga mayroon lang na kasama yung pressure, stress, haggard. Tapos may mga kasama pang bida-bida. So, ano na yun, i-skip na lang natin yun. Mag-focus tayo sa trabaho. Gawin natin yung best natin. Tapos syempre dapat pumapasok sa isipan natin, tumatatak sa isipan natin yung mga tinuturo sa atin para hindi tayo tanong-tanong at hindi tayo pagalitan ng crew trainer natin. Ayan, siguro sabihin natin na mga isang linggo dapat nag-improve na tayo. Dapat tumatatak sa isipan natin yung mga tinuturo sa atin, hindi tayo pa ulit-ulit. So yun, siguro hanggang dito na lang yung ating video. At maraming pong salamat sa inyong panonood. Kahit na minsan lang po tayo makapag-vlog, isinisikap ko po na sagutin po yung mga tanong ninyo para po sa iba ay makapagbigay idea at para din po yung iba ay may matutunan. May mga old videos na rin po ako dyan at kung kayo po ay naghahanap na mga about tips sa job interview, meron na po tayo nagawa dyan. Paki-istro na lang po yung mga old videos natin dyan at sana po ay makatulong yun sa inyo. Maraming pong salamat and God bless. Thank you for watching.